Siren. Okay. Patay na. Sa mahal kong anak, happy birthday. Mahal na mahal ka namin. Ang gusto ko lang, makatapos ka ng pag-aaral. Mag-aaral ka na mag-aaral. Yung boyfriend, mara hindi pa eh. Pero, tignan natin. Mahal na mahal ka namin. Saka, yun lang, yung responsibilidad, alam mo na yun. Alam mo yung responsibilidad kasi alam ko na mamabait kang bata. Saka, bisan, lagi naman kaming wala rito at laging ako wala. Minsan ito yung nandito. Kaya, sana maintindihan mo, malalaman mo rin yan balang araw. Basta ang gusto ko lang, yun lang, kung gusto mong, makapagtapos ka, tapusin mo, mag-aral ka lang na mag-aral. Walang problema. Hi, say hi, Didi. Mahal naman ka namin. Love you. Ayaw mo siya. Palakpakan naman natin ang kanyang daddy, Anthony. Ayan, grabe naman yung message. And syempre, yung mami, ayan. Ayan yung message po. Una-una sa lahat, thank you sa mga mapasan sulok man yan ng Pinas. Una-una sa family ni Tone na nanggaling pa ng Pangasinan. Medyo malayo yun, pero nag-effort para pumunta dito. Pangalawa sa family ko, kay sister, kay Ate Iya, kay Papa, sa mga kapatid ko, kay Kuya, kay Padong, lalo na sa mga hipag ko. Jontis man yan o hindi, go, support. And then, kay Bakla, na alam mo na, simulan nag-umpisa tong preparasyon na to, di niya ako iniwan. And sa mga kapatid nito na nandyan at sumuporta at nahingan ko ng advice bago gawin itong birthday na to, itong okasyon na to. Umupo ka muna at mahaba-haba to. Umupo muna siya. Alam kong inaabang-abangan tong message ko kasi hindi naman ako vocal sa kanya, hindi naman ako madalas na magsalita sa kanya kung ano yung nasa loobin ko. Ito, ikwento ko na rin dahil marahil ang karamihan dito hindi alam kung ano yung kwento namin at kung bakit naging ganito. At karamihan sa inyo nagtataka na bakit ako yung naging punong abala sa ganito. So, ikukwento ko lang. 5 years old, nung makilala ko, 5 years old si Angie, nung makilala ko yung father niya. At that time, medyo mahirap yun na desisyon kasi mahirap para sa isang babae ang pasukin ng buhay na merong anak yung mamahalin ko, yung pipiliin kong buhay. Pero siguro ito nga yung sinasabi nila tadhana na bulag na talaga yung pag-ibig. Siguro hindi naging madali para sa akin yung desisyon na yon. Pero dahil lagi kong ipinadasal na bigyan niya ako ng sign kung ito ba makakaganda sa akin or makakabuti, hindi naman niya ako pinabayaan. At hindi yon naging mahirap na tahakin ko yung buhay na to. Hindi rin naging mahirap para sa akin na tanggapin siya. Dahil nga sa tulong ni Lord. Mahal ko yung papa niya. At the same time, kailangan kong mahalin yung mga taong mahal niya. At ito na yon, ito na yung buhay na yon. Sa loob ng 13 years, hindi naging madali para sa akin yon. Siguro sa nakikita nyo sa social media kung paano yung buhay namin, masaya, pero syempre hindi ko rin naman kailangan isilitain nyo kung ano yung ups and down nung
buhay na meron kami. Pero dahil mas nangingibabaw yung pagmamahal namin sa isa't isa, kaya eto na yon. So, sa mga katanungan na bakit ako yung naging punong abala, hindi ako nakaranas ng ganito. Hindi dahil ayaw iparanas sa akin ng magulang ko, kundi dahil na-miss point na hindi pa naman ganun karangya yung buhay namin nung panahon 18 years old ako. So, pinangarap-narap ko Say na hi. makaranas ng ganito. Hi. Kasi hindi naman Sure, ako nag-hi. Hi, say hi. taon-taon nagsiselebrate ng birthday na bongga. Hindi ako Hi. mahilig sa gano'n. Basta kasama ko lang yung mga taong mahal ko, okay na ako doon. So, sa kanya, hindi ko ipinagkait yon. Kahit na medyo hindi ganun kadali, still ginawan ko ng paraan at ginawan namin ng paraan kami ng papa niya para maranasan niya yun. Kasi hindi niya na mababalikan yung ganitong edad. 1 year old, sineselebrate yan. Ang susunod na phase na ng babae is 18, then kasal na. So, itong 18 years old niya, hindi ko pinagkait sa kanya na maranasan niya yan. At alam kong habang buhay niya itong maaalala. Ngayon, siguro, baka yung iba sa inyo nagtataka na wala yung biological mother niya. We try na papuntahin siya, i-approach siya, at hindi ko yon pinagkait sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko, kahit tumayo pa akong nanay sa kanya, iba pa rin kung saan siya nanggaling. At hindi ko yon inaalis sa isip niya. Kaya lang, merong mga bagay na kahit na ipilit natin o ipilit man ng mundo sa atin, kung hindi talaga natin gusto or hindi tayo mismo ang may kagustuhan, hindi ito mapapa sa atin. So, siguro, merong mga dahilan kung bakit nangyari yon. Kaya lang, ang pinakapunto ko is, sa mga ganitong okasyon, kaya ano pang hidwaan yan or kung ano mang lalim ng problema na yan, kailangan natin i-set aside. Dahil gaya nga ng sabi ko, hindi na ito mababalikan ng panahon. Pinuputo ko. Malilipasan at malilipasan to ng panahon. So, yun lang. At least, I know in myself na ginawa ko yung part ko. At hindi ko sa kanya ipinagkait yun, lalo na kay Angie. Hindi ko yun pinagkait. Kasi, siguro bilang magulang, matututunan mong maging malawak para sa anak mo. At dahil nga tinuring ko siyang anak, hindi siya naiba sa akin. So, siguro yun yung nagpatibay sa akin para tanggapin.